Maraming nag-mention sa akin at nais pa imbestigahan itong pangyayari na ito sa social media at grabe kumakalat ito. At ngayon malalaman na ninyo ang punot dulo, ang buong katotohanan sa pagtapos ng video na ito. Ngayon let's go imbestigahan natin kung ano ba talaga ang nangyari. Sa unang kwento malalaman natin Sa unang kwento malalaman natin na umiiyak ang babae at itong lalaki na magkapatong. At feeling ko yung isa dito ay yung kaniyang asawa. Kaya kung ikaw, palagay mo kung ang asawa mo ay maabutan mo na nakapatong sa iba, ano ang magiging reaction mo? Kahit ako manggagaliiti din ako, nakita nyo naman umiiyak itong babae at lalaki. Sobrang sakit na yan. Dahil dito sa Pilipinas nangyari na yan. Kung hindi ako nagkakamali, si John Lloyd Cruz ay nangyari na sa kanya yan. Itong asawa dito, ayan, maya-maya nandyan na. Sa tingin ko, itong lalaki dito, galit na galit itong asawa. Kung hindi man ito asawa, ayon sa aking investigasyon, maaring kapatid nung kinakasama nitong babae o asawa. 'Di ba? Grabe. Ang mga ganitong mga eksena ay posibleng nangyayari sa totoong buhay. Pinapaliwanagan nitong naka-stripe na lalaki, itong naka-black and white, 'di ba? Ang mga bagay-bagay. Pero ito, mukhang itong lalaki na ito, yung yung naka-stripe na yan, mukhang siya yung siya yung mayordomo, kumbaga siya yung nagbibigay patnubay sa lahat, 'di ba? Siya yung tinatawag na advisor. Ganun na rin itong isa, pinapaliwanagan niya. Nakita mo tinuturo niya, Itong asawa ko na ito, ayan, galit na galit, Galit na galit itong lalaki, pero ayon sa investigasyon ko, parang medyo hilaw yung ganong suntok, Kung sa totoong buhay, 'di ba? Talagang manggagaliiti ka talaga, kilig-kilig pa yung kamay mo, 'Di ba? Kung ikaw ang aking tatanungin, pero alam nyo, posible kaya na umaacting lang ito ayon sa sabi-sabi ng iba? Umaacting lang itong mga ito para sa views, ganun ba 'yon? Yan ang ating aalamin dito, Kasi alam niyo naman, pagdating sa mga investigasyon, tayo ang nanguna. Walang paltos, di ba? Pag mga ganitong mga trahedya lamang, sabi nitong lalaki, dapat kumalma ka. Baby, kalma. Pag-usapan ninyo yung dapat pag-usapan kung sakasakaling sila ay maialis dito. Nakikita natin ang paghihirap nila at paghihirap ng mga mahal sa buhay, kaya kailangan nating ilabas. Ilabas si Junjun sa kanyang pagkakakuble, kanyang pagkakatago. Kaya nga dapat maging mahinahon tayo. At may mga legal na aksyon para dyan. Posible na ito yung sinasabi nitong lalaki. Kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Pag-translate naman, ganyan napakahirap, ayon sa aking instinct, yan yung kanilang pinagbabatihan. Pero ngayon, ayan, sa ating pagpapatuloy, ayan, kailangan mo munang magpahinga. Tayo ay mag-usap-usap ng masinsinan. At ngayon naman, ating pagbabatayan pa rin ang nasa video na ito. At sabi ng ilan sa mga comment section, ito daw ay, dumugo na, Ayan, may nilabas sa kanyang bibig. Grabe, tingnan nyo, parang nagsagawa na sila ng ritual at ito ang lumabas sa kanyang... ayan, Grabe, napakahaba naman yan. Ayon sa sabi-sabi, sa comment section daw, 5 araw na daw o ilang araw na daw ito magkapatong at hindi pa rin na pag-aalis, di ba? Pero grabe, napakalaki naman nun kung manggagaling sa katawan ng tao. Sobrang laki. Piling ko parang mayroong kakaiba dito sa video na to, Ayun naman ay aking haka-haka lang. Ayan. Di ba? Ang laki naman nun, sobrang laki naman nun. Posible kaya naman galing sa kaloob-looban ng lalaki at babae yan? Ganong kahaba? Parang yun yung nakikita ko lamang sa pagpapakain sa yung pampakain sa isda, yung pag nagpabingwit tayo, ganon. 'Di ba? Pero tingnan pa rin natin ang bright side dito. Ayun, inapagdasal nila. At talagang mukhang nahihirapan itong tagapagdasal nila at tagapagritual kung ano ang dapat gawin. Grabe, sobrang daming tao na doon sa loob. Maaring pinagkakaisahan nila para na sa ganun mabunot na, 'di ba? Sabi nga the more prayer is very strong. Ayan, nako.
Mukhang nahihirapan ang... Sabi nila, yung nakita ko dito sa video, ayan o, may mga mukhang may nagatawa-tawa pa daw dun sa likod. O, ito ba isang shooting lamang? Yan ba ang ayon sa haka-haka? Yan ang dapat din nating i-consider, no? Kung isang shooting lang ba ito na ginamit sa pelikula, na itong video na ito ay isang parte lamang ng palabas. Yun ang ayon sa haka-haka ng nakararami. Kayo, kung ano, kayo tatanungin, ano yung lubos niyong paniniwalaan dito? Ako, sobrang grabe na ito. O kung 5 araw kayong ganyan na magkapatong, tapos hindi nagalambot si Manoy, baka naman siguro ikaw maubusan ng lakas 1 araw pa lang. Yung maka-round 1 ka nga, hindi mo na kayang maka-round 2 yung pakayang 5 days na stay strong, di ba? Mahirapan ka nun. Kaya pinagbibigyan niya ng ritual ito no? Ayan. Yan ating, sabi nila, kapag ginamitan daw ng buntot pagi, lalong tumitigas. Yun ang ayon sa haka-haka. Pag ginamitan daw ng pagi, yung langis daw, pag pinahid mo, lalong titigas daw at lalakas daw lalo sa pagpalo. Ayan makita ninyo, nangangalat naman, pasintabi naman sa mga kumakain. Pero grabing laki naman yan. Parang napaka-imposible naman yang makita natin, di ba? Oo. Maring posible ang mga eksperto ay nakakaalam yan kung tunay ba yung video na yun o hindi. Kaya kayo sa akin magtanong kayo, feeling ko hindi talaga totoo. Oo, yun lang naman, feeling ko. Pero kung sakaling totoo man ito, ay talagang magsisilbing aral ito sa mga taong marunong mga bet. Di ba? Yun naman may mga sarili-sarili naman tayong mga paniniwala, di ba? Yun naman ay aking sabi-sabi lang sa inyo. Ayan, pinagtatalunan na nila dito, ayan Bakit ganyan Pati itong mga tao na nandito sa gilid, parang nakikiisyoso pa sila. 'Di ba? Napaka ano naman 'yan. Pero dapat nasa labas lang sila lang muna. Pag may nangyaring ganyan, labas muna kayo. Ganyan pag Filipino culture, labas muna kayo, dito muna kami, gamutin namin ito, kaya dalhin sa ospital. Sabi nila, bakit daw hindi agad dinala sa ospital? Yan ang nakakapagtaka. Kaya nga, yan yung ating iniimbestigahan ngayon. Sa ating pagpapatuloy, let's go! At yan ngayon, dahil hindi siguro mahugot ilang araw na, pinagdesisyonan na daw nila na dalhin sa ospital itong babae at lalaki na magkapatong. Nangyari yan dito sa Pilipinas sa totoong buhay. Ayan talagang grabe, nasa likod ng sasakyan, talagang binuhat na. Pero mukhang iba na yung damit yata dito, Iba na ba? Mukhang iba na. Palagay ko lang ayon sa aking investigasyon, iba na yata yung damit nitong babae. Ang pinaltan, siyempre, duguan yun, di ba? Kaya, dapat lang paltan. Ayan na, grabe, pinagkakaguluhan na. Pero kung tutuusin, bakit ang dami pang argumento diyan sa may sasakyan? Kung ako tatanungin, diretso na yan doon sa ospital. Wala nang kuro-kuro sa sasakyan, wala nang dapat pagtalunan. Buong pamilya, nagkausap-usap, ang haba na nilang pag-uusap doon. Hindi pa ba rin ba nila pinag-usapan yan, dyan, na dapat itakbo na yan, at bibigyan pa ng mga komento yun dyan, at pinag-usap-usapan at pinagtatalunan. Kaya nakakapagtaka talaga itong ganitong senaryo. Diba? Kung sa totoong buhay, pero nangyayari yan. Siguro iba lang yung kultura nila, kaya matagal yan dyan. O kaya naman mayroong problema sa sasakyan, baka nasiraan, 'di ba? O baka naman 'di ba wala pa yung driver, kaya nagpapanik sila at nandun sila sa sa likod ng sasakyan at binabantayan nila ang mga posibilidad na mangyari. Yun ay ayon sa aking investigasyon lamang. Kaya tingnan pa rin natin ang bright side ng pagkilos nila na ito at saka pa rin natin malalaman. Pero kung makikita ninyo, napakalakas ng binti nitong lalaki. 'Di ba? Nakita nyo, pagtapak niya, ang lakas-lakas ng binti niya. Pero kung ako tatanungin, ayon sa aking investigasyon, hindi ka na makakatapak pa ng ganyan. O, tingnan ninyo. Siyempre, katug-katug na ang tuhod mo nun. Pero ngayon, pinalakad pa sila ng ganyan. Hindi na lang sila binuhat. Kaya kailangan pa silang palakadin ng ganyan, di ba? Palalakarin pa sila ng ganyan, parang napaka-imposible naman na mangyari yan. Palakarin pa sila ng ganyan o ayon sa ritual kailangan palakarin. Gayon.
Kaya napaka-imposible talaga ng pangyayari na yan. Ako talaga ha, pinapasok sila doon sa loob o pinalipat sila. Hindi sila dinala sa ospital siguro o baka sa albularyo na lang. 'Di ba? Diyan sila pinahiga. 'Di ba? O. Napaka-imposibleng magtungtong ang babae ng ganyan. Para sa akin lang investigasyon. Oh, may lakas pa ng tuhod itong lalaki, itong babae nakikita ko. Oh. Kung tutuusin, lupay-pay na ang mga paa ng mga yan. Hindi na makalakad yan. Dapat buhatin na lang yan. Pero ayon sa aking investigasyon, sa aking mga mata, may lakas pa sila ng mga tuhod. Ako talaga, kayo 'di ba? Kahit maka-round 3 kayo, round 2, katog na yung tuhod nyo, hindi na kayo makalakad. 'Di ba? Yan ang isang napaka-imposible na mangyari. Ayun, nagpanik, nagdiskusyon na naman kung ano ang dapat gawin. Kanina nagalakad, pinaglakad-lakad sila, tapos, 'di ba? Dapat ang tuhod niya nagkakatog-katog na, pero ayan oh, na-stress talaga ako sa mga ganyan-ganyang mga video talaga. Nako. Kala ko may kaaway ka na. Kumingay dyan. Nga, vlog ako. Ay nako, nakita nyo? Na-stress ako. Parang hindi magkatotohanan talaga. Ngayon, subaybayan nyo ang video na to at tingnan pa natin yung mga susunod na nangyayari at alam ko na ang mangyayari dito talaga. Oh, alam ko na ang buong katotohanan. Kaya panoorin nyo hanggang dulo. I-share nyo ito para ma-inform ang lahat. Let's go. Thank you sa inyo. Oh, alam na alam yan. Pag sa damit pa lang, alam na yan talaga. Kumawang siya ng gayon. Pagkawang niya, siyempre makawang yon. Huwag niyong sabihin, si Manoy ganto kahaba. At hindi pa rin natatagtag. Kaya napaka-imposible. Gumayon siya o tumingkad siya o tapos malaki ang kawang ng puwetan dun sa nung lalaki. Kaya napaka-imposible talaga. Na-stress talaga ako. Kaya alam ko na ang buong katotohanan dyan. Merong scientific explanation yan kung bakit nangyayari yan at napapanood natin. Isang bagay lang ang dapat nating malaman. Tapusin mo ang video na to at i-share ito at i-review pa natin ang mga susunod na kabanata. And kulay yellow! Alright, panalo tayo guys. Ano pang hinihintay ninyo? I-download nyo na. Nasa comment section lamang yung link. Libre lang yan at syempre may mimigay tayo ng GCash para sa lahat ng mga makakapag-download. Tatlong panalo agad tayo, walang mintes. Guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register dito sa Epoch Game. Ito yung nilalaro ko once na pagtapos ng investigasyon. Lalagay mo lang yung personal number mo at mag-enter ka ng password and then magsesend yan ng verification code and then itatype mo lang yan dyan and i-confirm mo na yan agad. Ito naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in. Pindutin nyo lang yung profile ninyo. I-bind nyo lang yan, ilalagay nyo lang yung GCash number ninyo. And then, lalagay nyo lang yung telephone OTP na kapag nag-send sa inyo. Pipindutin mo lang yung withdrawal na nasa baba. I-click lang natin yan. And then, ilalagay lang natin yung amount na napanalunan natin. Ibabind lang natin yung GCash natin na nilagay kanina. Syempre guys, nakakawala ng stress yung paglalaro nito. Dahil minsan kapag nasa bahay ka lang, pwede mo tong laruin. At eto, pwede kayong mag-cash in, pwede rin kayong mag-cash out ng inyong mga panalo. Guys, at ngayon, subukan nating manalo dito sa Epoch Game. Tara, laruin natin. Let's go! Meron tayong Dragon Tiger, meron tayong Mines, meron tayong Mary Fruit. And then guys, ito yung lagi kong nilalaro dito, itong color game. I-try natin laruin. 10 pesos, lagay lang natin. Kita nyo naman, panalo tayo ng 19 pesos. Yes! Panalo na naman tayo. Ganun lang kabilis manalo dito. And kulay yellow! Alright, panalo tayo guys. Napili tayo ng 3 na agad na makapag-download. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na Epoch Game na sa comment section yung link.